Okay? Hindi naman sa, wala namang binanggit sa Bible. But practically speaking mga kapatid, it must, kung lalaki yung disciple, dapat yung magdi-disciple sa kanya, lalaki din. Okay? Kung babae yung disciple yung magdi-disciple sa kanya, dapat babae din. Okay? Wala pong, I identify as, walang ganun mga kapatid. Hindi po tayo katulad ng Olympics, ha? Okay. Hindi ganun mga kapatid. Bakit mga kapatid? Ang tinatanggal natin dito mga kapatid is oftentimes kasi meron yung pwede magkaroon ng attraction. Okay? And later on, hindi na discipleship yung focus. Mamaya, saan kayo pupunta? Magdi-discipleship. Mamaya, hindi pa discipleship, nagde-date na pala sila. Okay? And hindi yun healthy mga kapatid. Because it is, we would just say, it is something that the devil can use. Okay? To destroy that ministry. So, maganda po. Focus on maintaining a teacher and student relationship. Discipleship is focused on teachers pouring their lives and the Word of God into their students. Okay? Number 3. Focus on having accountability. Okay? Focus on having accountability. Discipleship should not be carried out in isolation. Okay? Hindi po magandang naka-isolate. There must be accountability from others who are able to witness the process and identify the goals being accomplished. Kaya maganda pa rin mga kapatid, if there is a process of discipleship, it would be better mga kapatid, kaya meron po yung iba, merong discipleship class, which I think is much better. Kasi, if babalikan natin yung text natin kanina, 2 Timothy chapter 2 verse 2. And the things that thou hast heard of me, sabi niya Apostle Paul, and sabi niya, among many witnesses. Okay? So hindi lang ikaw ang nakapakinig nito, there are also others who have heard of this message or of these doctrines that I have taught you. Okay? Kaya for example, yung ginagawa natin is a doctrine class or it's a discipleship class. Okay? Again, ang iniiwasan natin dyan is that the ministry could be used by the devil, na to, let's say, pwede niyang gamitin as a hold. Okay? To bring down people inside the church. So remember, focus on having accountability. Number 4, focus on teaching in a way that can be repeated. Very important. Focus on teaching in a way that can be repeated. Minsan mga kapatid, ang discipleship ay para po siyang evangelism. Okay? Bakit mga kapatid? When you evangelize other people, the goal there is for them to understand that the Lord Jesus Christ is the only way to heaven. Amen? Yan yung goal. And if they decide to trust the Lord Jesus Christ as their Savior, praise God. Okay? Pero never na naging focus ng evangelism ang ipakita yung aking doctrinal, let's say, yung aking theological intellect. See, that is never the goal of evangelism. Let's go to 1 Corinthians. The Bible says in 1 Corinthians chapter 1 and verse 17, ang sabi ni Apostle Paul, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. Kaya kung meron nagtatanong na, yung baptism daw kailangan yung salvation kailangan ng baptism, well, you can use this verse. Because ang sabi ni Apostle Paul, I was not sent to baptize, I was sent to preach the gospel. Ibig sabihin po, baptism is not part of the gospel. Okay? Ang sabi ng Bible, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Ibig sabihin yan mga kapatid, itong si Apostle Paul, his focus is to preach the gospel
as simple as possible. Nang sa ganoon ay maintindihan ng kahit yung pinakabata and even the very intellectual. Okay? Kaya kung titignan natin mga kapatid, sino ba yung mga audience ni Apostle Paul? Every time na pumupunta siya sa mga major cities, ano pinupunta niya? Yung mga synagogues. And he is there to preach the gospel. By the way mga kapatid, every time na itong si Apostle Paul, he is preaching in public, there is always an audience. Right. Okay, meron at merong nakikinig. Minsan kasi ito yung ginagamit to, justify yung street preaching. Okay, na basta mag-preach ka lang dyan. Di ba? Mag-preach ka lang dyan at merong makikinig. Meron yung iba, nakaharap sila dun sa wall. Repent! Di ba? Kinakausap nila yung wall. Makasalanan ka! Alright? But kung titignan po natin in context, lahat po ng pinupuntahan ni Apostle Paul, every time he preaches in the synagogues and even in the streets, there is an audience who is listening. Meron at merong audience na nakikinig. Kaya nga siya sa synagogue pumupunta. Because people are there to read the scriptures. And every time na mag-preach itong si Apostle Paul, he will preach from the Old Testament. Okay? And then ipipreach na si Jesus Christ yung binabanggit sa Old Testament. So every time na there is a preaching na ginagawa ni Apostle Paul, there is an audience. Hindi lang po doon sa mga synagogues, hindi lang yung mga matatalino sa Old Testament ang kanyang kausap, yung mga Jews, but also yung mga Gentiles who know nothing about the Old Testament. And isa sa mga apparently sa mga nakapakinig ng preaching ni Apostle Paul was also itong si Timothy. Okay? Kaya nga, sabi niya ganyan, from a child thou hast known the Holy Scriptures which is able to make thee wise unto salvation. Alright? So even sa pagkabata mga kapatid, naiintindihan na yan ni Timothy. Ibig sabihin, when we share the gospel mga kapatid, we share it as simple as possible. Maintindihan ng mga tao. Hindi mo i-share yung gospel na lahat po tayo ay makasalanan. At by the process of expiation. Expiation. Ano yung ibig sabihin ng expiation? Alright? Eh, hindi mo na kailangan banggitin yung mga yon, mga kapatid, yung mga theological terms. Iba kasi minsan, they would use those terms para ipakita dun sa kanilang kausap that they are theologically inclined or mas matalino sila or mas magaling sila. Eh nakala nila dahil mas matalino sila, makikinig yung tao sa kanya. Mga kapatid, our focus is not for us to, na tayo ay pakinggan ng tao. Our focus is that the gospel, the Holy Spirit, the person will trust in the Lord Jesus Christ as their Savior. Yun po ang focus ng evangelism. And at the same time, when it comes to discipleship, nandun din yung same na focus, nandun din yung same na process. That, hindi mo kailangang magbanggit ng mga deep theological terms, probably pwede nilang pag-aralan yan in the future. But for now, present the lesson as simple as possible. Okay? Kaya nga po yung principle mga kapatid, when it comes to teaching or even when it comes to discipleship, when it comes to sharing any type of knowledge to other people, if you cannot understand it, you cannot teach it. Diba? Kung ikaw mismo yung hindi mo naiintindihan, how can you teach it to others? Okay, kaya it's very important na intindihin natin yung ating tinuturo. Focus on a way, on teaching in a way that can be repeated. Also, ito pa, focus on making disciples who are able also to make more disciples. Okay? Focus on discipling faithful believers. Okay? Faithful believers. If we go back doon sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, ang sinabi ni Apostle Paul is, the same commit thou to faithful men. Okay? The same commit thou to faithful men. Ibig sabihin mga kapatid, when it comes kasi to discipleship,
hindi ka lang magtatawag ng mga tao for them to be disciple. You see mga kapatid, when it comes to discipleship, this is a commitment between two people or maybe a group of people to teach, yun yung teacher, and be taught, yun yung student, to learn with the Word of God. Kaya po mga kapatid, kung titignan niyo po, yung lessons na pinag-aralan natin, these are 15 lessons. Pero hindi natin sila napag-aralan sa loob ng 15 weeks. I think napag-aralan natin sila from January hanggang August, 15 lessons. Okay? Bakit mga kapatid? Oftentimes kasi yung mga lessons na ito, merong mga questions na kailangang sagutin. Okay? Meron yung mga sabihin nating other lessons na need more clarification. Okay? So it would take sometimes a lot more hours in order to teach discipleship. Hindi po basta-basta na ituturo mo lang sa isang session and then maintindihan na nila. You know, sometimes kailangan mong ulitin. Sometimes you have to go back to the lesson. Alright? So kaya nga po mga kapatid, this is a commitment na kailangan ituloy-tuloy. Alright? That's why oftentimes yung disciple, dapat kailangan natin makita that there is also faithfulness in their part. Kasi minsan, mahirap naman turuan yung hindi talaga interesado. Okay? And also, lastly, focus on making disciples who are able to make more disciples. Sabi diyan, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. So the reason we commit these doctrines or these things, according to the Bible, unto faithful believers is that they can teach others to do the same. Kaya kung titignan po natin mga kapatid, also later on we will tackle in sa ating main service, that we do discipleship so that Christians will grow spiritually. Amen? Nang sila ay magkaroon ng spiritual growth. However, what is the purpose of spiritual growth? See, the purpose of spiritual growth according to the Bible is so that these people na naturuan, na sila ay nag-grow sa ministry, they will also help others to grow in the ministry. Hindi ka lang mag-grow in the ministry for the sake of your own self. There is a reason why God wants us to grow in grace and in the knowledge of our Savior. Right. Hindi lang tayo mag-grow for our own sake. Okay? We will grow for the sake of the church also. We will grow for the sake of other believers who will grow as well. May nagtuturo sa atin so that tayo magturo din sa iba. Yun po yung principle mga kapatid ng discipleship and even spiritual growth. Okay? Now we will end here dito sa some questions you may be asking. Kasali po yan sa lesson natin. So nandun na yung mga frequently asked questions. Okay? Some questions you may be asking. Can God use me to make disciples even if I am not a pastor or leader in the church? Anong sagot? Can God use me to make disciples even if I am not a pastor or leader in the church? Yes, pwedeng gamitin ng Panginoon ang kahit sinong member sa church. Bakit? Because this command is given to the church. Hindi po yan binigay lang doon sa pastor or hindi lang yan binigay sa isang preacher. This is given to the church. Katulad ng evangelism, we are all responsible to evangelize others. And at the same time, we are also responsible to help others grow through discipleship. Let's go to 2 Corinthians chapter 3, verse 5 and 6. Corinthians chapter 3, verse 5 and 6. The Bible says, not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Minsan akala natin,
Hindi naman ako nag-Bible school para gamitin ako ng Panginoon. Hindi naman ako, bihasa, hindi naman ako matagal na Kristiyano or hindi naman ako lumaki sa church para gamitin ng Panginoon. But if we go back, mga kapatid, even to the first church that the Lord Jesus Christ established, kasi itong mga tao na ito, sila Peter, sila yung mga disciples, and even the Apostle Paul, in a sense, mga kapatid, they never went to a Bible college. Diba? Hindi naman sila pumunta sa Galilee Baptist Bible College. Diba? Wala naman silang ganun na pinuntahan. Diba? But what they had was they had training. Okay? So hindi natin sinasabi, mga kapatid, na if you're going to be used by God, basta pumunta ka na lang, magpagamit ka sa Panginoon. It's good to have that desire. But it's also important to undergo training. Itong mga ginamit ni Jesus Christ, they were trained under the ministry of the Lord Jesus Christ. So actually, mga kapatid, what trains people to be, let's say, used in the ministry is to be a part of the ministry in their local church. Okay? It's good to go to a Bible college nang sa ganun ay maturuan ka ng tama. Okay? However, mga kapatid, even in many cases sa panahon natin, there are many Bible colleges na it becomes the hotbed of false doctrine. Right. Okay? Marami pong Bible college na tama naman yung turo nila doon sa church. And then, isang member doon sa church pumunta sa Bible college. And then, nung pumunta siya sa Bible college, nag-graduate siya, bumalik sa church at kinontra yung tamang doctrine. There are many instances, mga kapatid, na ganyan ang nangyayari. Okay? Right. That's why it's very important also na if you're going to go to a Bible college, make sure that you know the teachers, make sure that you know the doctrine. Alright? But again, mga kapatid, the principle when it comes to being used in the ministry is you have to undergo training in your local church. Okay? Diyan ka magpagamit. Because yung iba, mga kapatid, faithful sila sa Bible college, but when it comes to their church, hindi sila faithful. Alright? That's why it's very important. Our sufficiency is of God, who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. Who also hath made us able ministers. See, one of the let's say, fundamentals na ikaw ay pwedeng gamitin ng Panginoon is that you consider yourself a minister. You consider yourself a servant. Diba? Mahirap po magpagamit ang isang tao na ayaw niyang pagsilbihan yung ibang tao. If you're going to disciple others, mga kapatid, you have to sacrifice your time. You have to sacrifice study. You have to sacrifice even money. You even have to sacrifice, mga kapatid, yung, dapat meron kang emotional space to carry the emotional baggage minsan ng iyong mga disciple. Okay? You have to give up all those things. Also, let there be some questions you may be asking. What do I do if my disciple chooses to quit before we are finished with the lessons? Anong gagawin ko kung, nandun na kami sa kalagitnaan ng lesson tapos bigla siyang nag-quit, bigla siyang umayaw, bigla siyang tinamad, at ayaw nang magpaturo? Let's go to John chapter 6, verse 66. And many of you are familiar with this story in the ministry of the Lord Jesus Christ. John chapter 6 and verse 66, sabi ng Bible, from that time many of his disciples went back and walked no more with him. Mga kapatid, the one who is doing the discipleship here is none other than the Lord Jesus Christ. Okay? At from the time na itong mga tao, they have heard yung sinabi ni Jesus Christ that He is the bread of life.
And sabi nga nila, oh, this is a hard doctrine. Who can hear this? Okay. Masyadong mabigat itong doctrine na tinuro ni Jesus Christ. Alright? And one of the things also na binanggit dito is sinabi ni Jesus Christ, oh, sumusunod lang kayo dahil binigyan ko kayo ng pagkain. So there was also this correction, there was also this rebuke na sinabi ni Jesus Christ doon sa mga followers. However, when they heard that, they walk no longer with the Lord Jesus Christ. So it's also normal, and it also happens, mga kapatid, na kapag na tayo ay nagdi-disciple, there are times na tayo din inaayawan ng disciple. Probably dahil tinamad sila, probably dahil ayaw nila yung teaching, probably dahil, sila ay it revealed that they have other intentions to the church. But remember this, mga kapatid, what you have done is not in vain. Yung ginawa mo ay hindi sayang. Right. Bakit, mga kapatid? The requirement for us as servants is not to produce, sabihin na natin, it's not for us to produce, yun na lang. Okay? Bakit, mga kapatid? Because when it comes to bringing fruit, that is the work of the Holy Spirit. Okay? Ang requirement sa atin ng Panginoon is to be faithful. Therefore, it is required in stewards that a man be found faithful, sabi ng Bible. Kaya din yung sinabi ni Jesus Christ doon sa parable of the talents, well done, thou good and faithful servant. All we need to do, mga kapatid, is to be faithful. Now, kung ayaw nila yung tinuro natin because of whatever reason, that's on their part, that's not in our part. Ang ginawa lang natin is we just try to be faithful. Okay? So, kapag if that happens, mga kapatid, huwag mong sisihin yung sarili mo. Even the Lord Jesus Christ, maraming taong umayaw sa Kanya. All you need to do is to be faithful. And that applies in every part of the ministry. Okay? Nagiging faithful ka sa pagtuturo sa mga bata. However, may mga bata na minsan pinipigilan ng magulang, okay? Minsan ayaw nilang magtuloy. It doesn't matter as long as you are faithful. Okay? Nagtuturo ka ng Bible sa mga tao, pinag-aralan mo, pinagpuyatan mo, ginastusan mo, and then hindi nila papakinggan yung ituturo mo. It doesn't matter as long as you are faithful. It's the same as evangelism. Pupunta ka, you go knock on doors, you share the gospel to others, sasarahan ka ng pintuan, and wala kang na-witnessan in one day. It doesn't matter as long as you are faithful. Right. Okay? So, let us see, how do I connected with someone to disciple? Okay? I want to be a part of this ministry. How do I get connected with someone to disciple? Very important, if you are willing to do discipleship, you clean up or you clear up, time in your days, in the week, na pwede kang magturo. So that we can find someone for you to disciple. You see, recently mga kapatid, meron tayong mga visitors na pumunta dito sa church that we have the prospect of following up on them. Karamihan sa kanila is kapitbahay lang natin sa Duwalhati and dyan sa Gibraltar. Okay? So pwede natin puntahan Sunday afternoon, or probably Saturday morning, Saturday afternoon, and we can do discipleship even in their home. O pwede natin silang dalhin dito so that they can have a discipleship class. We can do that, mga kapatid, as long as there are members who are willing to take up that responsibility. Okay? 1 Corinthians chapter 9, verse 16 will end here. First Corinthians chapter 9 and verse 16, the Bible says, for though I preach the gospel, I have nothing to glory. I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me. Yea, woe is me, woe is unto me, if I preach not the gospel. And in, let's just say, in application, mga kapatid, it is necessity also for all of us
to disciple others so that they become part of the ministry, so that they will also teach others as well. That is a necessity that is laid upon us. It is given to us as a church. Bakit mga kapatid? Because kung nag-end lang sa atin yung doctrine, hindi natin pinasa sa iba, there will be no future for the church. Right? That's why it's very important mga kapatid na tayo po ay we make disciples. We invite visitors to come to church, share to them the gospel, or share to them the gospel, invite them to come to church, and of course, disciple them. Alright? So yun po yung lesson natin mga kapatid. We will have a new series next week, but for the 15 lessons, yan po yung napag-aralan natin. Okay, let us pray. Dear God, Heavenly Father, once again, we thank you for this time that we can have our Sunday school. Muli po, Panginoon, in the remainder of our time, ikaw po muli ang mag-bless sa fellowship, and also, dear Lord, in our main service later on. Salamat, Panginoon, sa iyong paggabay sa amin, and also pray in the Lord Jesus Christ. Amen. Okay, we have 10 minutes break, mga kapatid, and then after that, we'll continue on doon sa ating service. Meron tayong visitors doon sa likod, ha? Makinig mga kapatid. Meron tayong visitors sa likod, si Harvey and then si Christine. Di ba? Doon sila sa Harvest Baptist Church. Sila mga kapatid, nag-a-attend na dati doon sa ating meeting place. Okay? Matulad ng sabi ko, if we have visitors dito sa church, get to know them. Wag lang yung nilabas-labasan lang. Get to know them. Shake hands with them. Kaya nandito sila para pag-practicean nyo. Ayan. Shake hands nyo sila. Kilalanin nyo. Dito pa sila, Rosalie. Kilala nyo si Rowena na pumunta dun sa saan pumunta si Rowena? Medyo tawi-tawi sa amat na din. Mindoro. Hindi, iba si Rowena. Si Ma'am Rowena pala, ay iba yung Ma'am Rowena, di ba kasi Rowena. O si Rowena muna. Ano ba, paano natin si Rowena yung maputi. Eh, pumunta na dun sa Mindoro, okay? Kapatid niya yon si Rosalie. Ito, yung Rosalie. Tapos, pinsan nyo si Allen. Okay, yan. Pag-practicean nyo. Mustahin nyo sila, talk to them, shake hands with them. And, of course, si Ma'am Wena, i-announce ko lang, si Ma'am Wena ay ikakasal within the month, yata I think. Kasi yun yung sinabi ko sa kanila, dapat ikasal na sila within the month. So, sumama na siya doon sa kanyang, hindi naman sumama. Sa kanyang fiancé. Okay? So magstay sila si Ma'am Wena magstay sa Lucena. Yung kanyang fiancé nandun sa Batangas. And then pag okay na yung papers nila, they will get married. Okay? Preacher yung kanyang mapapangasawa. So, preacher din ng Baptist Church. And anyway, mga kapatid, let's go ahead and have our break. And after that, magpapatuloy tayo.